I am, you know, it's not accidentally, but I tell you, ito po'y kalooban talaga ng Panginoon, mga kapatid. Let's go to the word of the Lord. 2 Corinthians, basahin ko sa una sa Tagalog, mga kapatid. Amen. Unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 10. MBB or Magandang Balita, Biblia. Yung mensahe na ito, mga kapatid, ay isa sa mga naranasan ko bago mag-pandemic at panahon ng pandemic. And I believe that there are some of you, I believe, mga kapatid, that the Lord, amen, talk to me, mga kapatid, amen. And my thought that this message, mga I don't know kung sino ka, mga kapatid, but this is the need of the hour, mga kapatid. The Bible says, kabilaan ang pagpapahirap sa amin. Sabi ni Paul, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Versikulo 9, sabi, inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Sabi sa 10, mga kapatid, lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Sa English, mga kapatid, sabi ng 2 Corinthians 4:8 NIV version, we are hard-pressed. Hard-pressed. Sabi dito, on every side, left, right, front, back, katulad ni Moses, mga ibang mga characters sa Bible, mga kapatid. And I believe there's some of you here, mga kapatid. We are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Verse 9 says, ang sabi dito, mga kapatid, persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Verse 10 says, we always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. I want to preach on this subject this morning, perplexed, but not in despair. Perplexed, but not in despair. Sa Tagalog, mga kapatid, naguguluhan, ngunit hindi nawawalan ng pag-asa. Ibaba natin ating mga Biblia at palakpakan natin ang ating dakilang Panginoon. Come on! The word of the Lord has confirmed us. We are not abandoned, church. Hindi tayo iniwan ng ating dakilang Panginoon. Kabila man ang pagsubok, ngunit hindi tayo pinapabayaan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Come on, shout hallelujah. Shout praise the Lord. Sa pasalamatan natin ang ating Panginoon na nagbigay ng buhay at ikaw ngayon ay palatandaan ng milagro na buhay pa rin tayo, mga kapatid, na isang palatandaan, amen, na sinadami-daming milyong tao na nagsabi na hindi tunay at buhay ang Diyos, ngunit isa tayo doon na mapalad. Ako mismo ang magsasabi na buhay ang aking pinaglilingkuran na Panginoon. Perplexed but not in despair. God bless you. You may be seated, mga kapatid. Hallelujah. Tayo po ay nakaranas ng kabi-kabilang mga pagsubok. Personal storm, mga kapatid. Kaya itong mensahe na to ay isa sa mga damang-dama ko, mga kapatid, simula bago pa lang mag-pandemic. At alam ko na hindi lingid sa inyong kaalaman kung ano po ang nangyari sa akin, dahil yun po ang isa sa malaking pagsubok ng aking buhay, dahil mismo hindi lang ako mag-isa, kasama po ang aking pamilya, mga kapatid. Nung ako po ay nasa hospital, ang aking asawa nasa emergency room, ang aking anak ay nasa emergency room, saksi doon Sister Joan, Sister Jenny, mga kapatid. At alam niyo yung kapakiramdam na wala kang assurance doon sa mga doktor na maririnig na mabubuhay, mga kapatid. Ang lagi na lang silang sinasabi ay mag-relax ka lang. Amen. In other words, that
walang kasiguraduhan, amen, na merong minigay na porsyento na mabubuhay pa o hindi. But they said, sabi lang ng doktor, ay gagawin namin lahat. Gagawin namin ng lahat na aming makakaya, manatili lang at mabuhay iyong asawa at iyong anak. This is a first baby and first time. It was back of my mind, imagination ay maging okay the time, 9:30. Sabi ni Sir Joan, lalabas na si Mayo. I'm excited. Naligo, mga kapatid, nag-ready, nagbihis. Pero tumawag Sir Joan, Pastor, ikaw ang kailangan kausapin ng doktor. Doon pa lang, kinutuban ko na merong hindi ko inasahan. Dahil sa akin pong pag-isip, amen, ready na akong humarap at makita, excited ang iyong anak, mga kapatid, at iyong asawa sa ospital. Pero hindi po gayon ang kalabasan at resulta ng nais natin, mga kapatid. At doon, sinubok tayo ng Diyos, mga kapatid. Tayo po, amen, hallelujah, ay meron pong tinatawag na hindi inasahan, mga kapatid, amen. Kahit man, pilitin natin sa ating mga sarili, meron at meron talaga sa panahon natin na tayo po, mga kapatid, ay ipupush pababa, mga kapatid. At tayo po, mga kapatid, ay minsan naguguluhan sa mga pangyayari. Meron at meron talaga, mga kapatid, darating sa ating buhay na minsan hindi mo maintindihan, amen, kung bakit ito nangyari. Hindi mo lubos maisip paano o bakit naging ganyan. Marami tayo minsan katanungan, mga kapatid, pero ngunit dahil sa mga bagay na yan, amen, tayo po ay yan isa sa mga bagay, sabi ng awit, pinapahintulutan, isa sa mga pinapahintulutan ng Diyos na pagsubok, mga kapatid. Dahil dyan, doon ko po naranasan, mga kapatid, na lahat ng iyong prayers ay walang tapon, mga kapatid. Kahit na ano pa ang kaharap mo, anong amoy, wala ka nang pakialam. Kahit ano ang nasa paligid mo, anong sabihin ng tao sa'yo, wala ka nang pakialam. Basta ang alam mo, kailangan mong tumawag kay Jesus, kay Jesucristo, dahil wala nang iba pang tao, kilala mo, na makapaglulutas ng bagay na ito. You see, may mga bagay, mga kapatid, na hindi kaya lutasan ng salapi ng mga bagay dito sa sanlibutan. At tanging isang bagay lang ang alam mo ay lumapit at tumawag kay Kristo Jesus. Mga bagay na kabila-kabilang pagsubok na minsan ayaw mo man tanggapin, pero ang reality nasa harapan mo na, mga kapatid. Itong mga bagay ang nagtulak sa'yo na yumuko pero hindi kailanman susuko. Tayo po ay pinahintulutan ng Diyos, mga kapatid, na mga dumaranas na mga itong bagay para tayo po, mga kapatid, ay lumapit sa Kanya at tayo po ay palalahanan na kung wala siya, tunay na wala tayong magagawa, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating dakilang Panginoon. Sabi sa Genesis 35 verse 3, "Then come, let us go up to Bethel, where I will build an altar to God, who answered me in the day of my distress, and who has been with me wherever I have gone." You see, in times of distress, mga kapatid, si Jacob po, mga kapatid, amen, ay tumawag sa ating dakilang Panginoon. God is ready and willing to answer your cry to Him in the day of your distress, in the day of your problems, in the day of your trials. Church, I know na may mga iba sa atin, mga kapatid, minsan ito mga pagsubok ay naguguluhan tayo, pero isa lang ang paalala ng Diyos: sa panahon ng ikaw ay naguguluhan, sa panahon ng ikaw ay may pagsubok, wala nang ibang mensahe ng Diyos kundi tinatawag Kanya na lumapit at tumawag sa Kanya, dahil alam niya siya ang iyong kailangan, siya higit ang iyong kailangan, hindi sinuman o hindi anuman, dahil ang Diyos ang nakakaalam ng iyong pangangailangan, mga kapatid. Palakpakan natin si Lord. And He will give us the assurance pag tuwing tayo tatawag sa Kanya. No matter how pressing the hardship, regardless of the severity of the hard times you face right now, He will be with you wherever you go. Sabi ng Bible, I will be with you until to the end of this time, of this world. You see, mga kapatid, Jacob called God in times of his distress. Dahil madalas sa atin, instead na tawagin natin ang Diyos, tayo po, mga kapatid, ay nagliliwaliw at nag-aaliw sa ating mga sarili.
Minsan nakalimutan natin, mga kapatid, that in times of distress and trials, isa na pong palatandaan niya na tayo po, amen, ay inaayos ng ating dakilang Panginoon. You see the blessings in the sky, church. Hallelujah. Hello, nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Minsan hindi natin mamamalayan na yung pagsubok na yan ay yan pala ang susi o tulay ng iyo pong pagpapala, mga kapatid, na ayaw mong tanggapin minsan, ayaw mong isipin minsan. But I tell you, church, naguguluhan man tayo, ngunit kailangan huwag kang mawala ng pag-asa dahil sa iyong pananatili, pagsamba at pasasalamat sa ating Diyos. Ikaw ay tinatawag muli ng Panginoon na kahit man ikaw ay nahihirapan, bangon, kapatid. Na kahit man ikaw ay nasusugatan, bangon, kapatid. Na hindi mo man naintindihan ang paligid mo, tumayo ka, kapatid. At huwag ka kailanman mawala ng pag-asa dahil ang Diyos hindi nawala ng pag-asa sa iyo. 2 Samuel chapter 22 verse 7, in my distress, I called to the Lord. I called out to my God. From his temple, he heard my voice. My cry came to his ears. Ibig sabihin, mga kapatid, in the midst of your difficulties, at magsabing sa kalagitnaan ng aking mga pagsubok, alam nyo kung ano ang solusyon at sagot? Tumawag ka sa ating Panginoon. Call out to God. Call out. Ibig sabihin, mga kapatid, pilit kang hinahadlangan ng kaaway at anumang mga bagay, minsan dinidistract tayo na lumapit tumawag sa ating Panginoon. Dahil ang sabi ng Bible, handa siyang makikinig sa iyo at ang kanyang tenga ay makikinig sa iyo kung sa tuwing ikaw ay tatawag sa kanya, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Bible, in my distress, I called to the Lord. I called out to my God. From his temple, he heard my voice. Kaya sa gitna na iyong problema, Sister Sinta, Brother Rico, sa lahat ng ating mga kapatiran, dalawa lang yan. But one thing is for sure, makikinig at makikinig ng ating Panginoon. Whether it be good or bad, meaning to say, reklamo man yan, pasasalamat man yan, or ito ba ay tanong, mga kapatid, handa pong makinig ang ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin, ang ating pong emotions, mga kapatid, amen, kinrate yan ng Diyos, hindi lang para po, amen, para sa ating lang mga personal na interest, but also sa ating dakilang Panginoon, because God hears and He understands. God hears and He understands your sorrows. He sees your situation. He sees your pain, mga kapatid. He understands kung gaano yan kasakit. Alam ng Diyos kung gaano yan, amen. Anong kalagayan mo ngayon? Ang kulang lang natin ay pagtawag sa Kanya. Ang kulang lang natin ay paglapit sa ating dakilang Panginoon. Clap your hands to Jesus. 2 Chronicles chapter 20 verse 9, if calamity comes upon us, whether the sword of judgment or plague or famine, we will stand in your presence before this temple that bears your name, and will cry out to you in our distress, and you will hear us and save us. Even if you face that what seems to be calamity na sinasabi ng Bible, mga kapatid, ang sabi pa rin ng Bible, cry out. Hindi po sa mundong ito, sa ibabaw, ang pag-iyak ay isa pong palatandaan ng pagkatalo. Pero sa Biblia, ang pag-iyak kay Kristo at pagsuko kay Kristo, ayan po ay pagkapanalo, mga kapatid. Ang pag-iyak mo bawat linggo, ang pag-iyak mo bawat panalangin, ang pag-iyak mo, mga kapatid, hindi yan sinasabi lang ng mundo na emosyonal o napaka tayo mga baliw, amen, kung sa ano-ano na pinagagawa natin. No sir, no ma'am, amen. Ang sabi ng Bible, ang pag-iyak natin, amen, isang bagay din ng atensyon na ang Diyos ay makikinig sa atin. Anumang klaseng pagsubok na dinadanas mo ngayon, huwag kang mahiyang umiyak, huwag kang mahiyang umamin sa ating Panginoon na kailangan mo siya, kailangan mo ng lakas, kailangan mo ng encouragement, kailangan mo siya, yung kanyang salita na marinig mo. Then God will save you, then God will hear you, then God will help you. Dahil ang kulang lang natin ay ang pagtawag sa Kanya at pag-iyak sa ating dakilang Panginoon.
Alam nyo kung saan tayo umiiyak. Sa K-drama na lang tayo umiiyak. Sa ibang tao na lang tayo tumatawag pag tayo nahihirapan. Nakalimutan ba natin na ang Diyos, una sa lahat, ang naglikha na lahat ng bagay at nagpala sa ating lahat. Amen. Dahil minsan tayong tao, mga kapatid, madalas tayo nakakalimot na ang Diyos dapat nating unahin, tawagin. Amen. At kung meron mang pagsabihan ng masama, amen, kung ikaw ay nasasaktan, kung ikaw ay maproblema, lumapit ka sa Kanya mo iiyak, sa Kanya mo sabihin, mga kapatid. If calamity comes, call out and cry out to God. Sabi ng Bible, He will hear you and save you. Imagine Peter's fear as he began to walk on the water to Jesus. Matthew chapter 14 verse 30 to 31 if you open your Bible. Try to imagine, mga kapatid, si Peter nung nakaranas siya na nakalakad sa ibabaw ng tubig. The violent wind, napakalakas na hangin, napakalakas na alon, mga kapatid. And tingin nyo ba hindi matatakot si Peter nung tayo nga lang may turbulence sa airplane, natatakot tayo, may malakas ng alon, natatakot tayo. How much more si Peter na lumakad sa tubig na wala siyang assurance, wala siyang confident na, wala siyang tinatapakan na bangka or material na pwedeng lumutang. Alam mo yung kung ano lang, dahil sa kanyang pananampalataya, siya po'y nakalakad sa tubig, mga kapatid. But if you read this Bible, mga kapatid, amen, Peter walked on water as he experienced storms, waging, napakalakas na hangin, napakalakas, mga kapatid, kung napakalaking alon. And Peter cried out. Pag sinabi mong cried out, mga kapatid, ibig sabihin, nasa kalagitnaan siya ng, pwede siyang mamatay, mga kapatid. Hallelujah. That's why, if you read the Bible, sabi ng Bible, Peter cried out, Lord, save me. Tayo, malapit na nga tayong mamatay, nahihirapan na tayo, hindi pa rin tayo tumatawag sa ating Diyos, mga kapatid. Nahihirapan ka na, ayaw mo pa rin lumapit sa Kanya. Ulitin ko, nahihirapan na tayo, ayaw mo pa rin lumapit sa Kanya, mga kapatid. Ang Diyos po ay nakikinig at handa. Ikaw lang ang inaantay ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Kailanman, mga kapatid, hindi madamot at hindi bulag at hindi rin, amen, ang Diyos natin patay at gawa ng kahoy na gawa ng tao. Siya ay buhay. Siya ay tunay. Siya ang Diyos sa lahat ng mga Diyos. At kung alam mo na siya ang Diyos na nagpapagaling, siya ang Diyos na maglulutas sa problema mo, then tayo tumawag sa Kanya. Dahil alam natin, sa tuwing tayo ay tatawag, papakinggan niya tayo. Sa tuwing tayo tatawag, ililigtas siya tayo. Sa tuwing tayo ay tatawag, papagalingin niya tayo. Sa tuwing tayo tatawag, why? Because His name is above every name. That's why the name of Jesus can save, can heal, can redeem. That's the name of Jesus. That's why every time that you have distress in the midst of your calamity, call out and cry to God. Help me, Lord. Hindi pagkatalo ang pagtawag sa Diyos kailanman. Sa tuwing ikaw ay nahihirapan, huwag ka nang umanap pa ng iba. Huwag mong sanayin ang sarili mo, ugaliin mo na sa best friend mo sa kabila. No! You need to put in your mind, I am with you always and to the end of this world. Meaning to say that God give you the promise, that God give you the assurance that in the midst of your dark time, God is with you. In the midst of the storms, He will walk with you. Sa gitna na yung pagsubok, kasama mo ang ating Diyos, maglalakad sa iyo, aakayin ka niya, sasamahan ka niya, dahil ang pangako niya, kailanman hindi kita pababayaan. Kaya huwag mong ipagdamot dahil maraming tao na may puwang at may kulang. Alam nyo, dahil tayo din ay may pagkukulang, hindi tayo tumatawag sa Kanya. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Kaya maraming tao ngayon, mga kapatid, that experience distress, amen, calamity. Pasalamat ka na ikaw ngayon, mayroon kang Diyos itaas. Kaya isa ka sa mga magsasabi, may pag-asa, kapatid, kay Kristo. That's why when Peter experienced this, mga kapatid, Jesus immediately reaching his hand out to Peter and bringing him safely back to the boat. You see, kapag ang Diyos magligtas at magpala sa iyo, hindi ka lang niya abutin pagkatapos pabayaan ka niya, no? Sililigtas ka niya, i-sure niya na ikaw, mga kapatid, mayroong paglalagyan para hindi ka na mapahamak ulit. Ganon ang Diyos nung tinawag niya tayo. Kaya ang sabi niya, ikaw, babae, pinatawad na kita. Tumayo ka at pinatawad na kita. Go and sin no more. Nung ikaw niligtas ng Diyos, hindi lang siya nag-provide ng kapatawaran at paglinis sa iyo. Ang kalayaan na hindi mabigay ng sanlibutan, yan po ang maggantimpala. The freedom na hindi kaya ibigay ng sanlibutan, mga kapatid. But also what? Yung mamuhay ka ng may Kristo. Yun ang malaking gantimpala, mga kapatid. That in the hands of God, there is safety. Because it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Kaya, nung ikaw ay tinawag at binago ng ating Panginoon, naglingkod ka sa Kanya, you know what the package na inyong tinanggap, mga kapatid, hindi mo binayaran. Libre lang ang kaligtasan. Kasama dyan, ang pangako niya na ililigtas ka niya, papagalingin ka niya, pagpalain ka niya, hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwanan. Alam niyo kung anong may pagkakamali, pagkukulang tayo. Dahil sa tuwing may calamity, may problema, hindi naman natin siya tinatawag. Hindi natin siya, kasama natin siya, pero yun yung mas reality na mas masakit, mga kapatid. That's why in your time of distress, katulad ni Peter, cry out, Lord, save me. Lord, help me. And He will hear and intercede, mga kapatid, on your behalf. Why? Every time that you will call, hindi sinabi doon, second time, third time, fourth time, fifth time, at saka makikinig ang ating Panginoon. Ang sabi ng Bible, and immediately, Jesus saved Peter. Meaning to say, sa tuwing tayo po ay tatawag sa ating dakilang Panginoon, nang dadaan ang kamay ng Diyos upang mag-abot at magligtas sa atin, mga kapatid. Kaya ikaw, amen, handa ang Diyos na magtulong sa iyo. Handa ang Diyos na bangunin ka. Handa ang Diyos na pagpalain ka. Handa ang Diyos na ikaw palakasin. Ang tanong, handa ka bang lumapit at tumawag sa Kanya? Psalms 4:1, chapter 4, verse 1 says, answer me when I call to you, O my righteous to God. Sabi ng Bible, give me relief from my distress. Give me relief from my distress. Be merciful to me and hear my prayer. Ang habag ng Diyos, kailanman walang katapusan, mga kapatid. Ulitin ko, ang habag ng Diyos, kailanman wala itong katapusan. Minsan, ang kailangan lang natin, mga kapatid, ay hindi na yung ano pang paliko-liko na prayer. What we need is a simple prayer. Sa tuwing tayo po'y naghihirap, sa tuwing po'y, mga kapatid, nahihirapan tayo, mga kapatid, huwag mo nang paliko-likuin kung ano paliko-likuin, kung anong kailangan mo. Tumawag ka kay Kristo, mga kapatid, sa tuwing ikaw may pagsubok. And it is a simple prayer that require the Lord, amen. Nang sabi ng Bible, every time that you will call upon my name, I will answer. He will hear. He will understand. Ang kailangan mo lang, Lord, have mercy. Dahil sabi ng Bible nung tumawag, amen, kung i-check mo ang Bible, mga kapatid, wala nang iba pang bagay na requirement na ikaw muna ay magganito, ikaw muna sa stage 1, level 1 ka muna, ito lang mga 20 years na naglingkod sa ating Panginoon, itong munang mga matagal na rin. No, the Bible says, answer me when I call you, O my righteous God, give me relief in my distress. Meaning to say, ang habag ng ating dakilang Panginoon, kailanman, mga kapatid,
hindi nagkulang sa atin. If your mind is distracted or confused, and minsan, di natin maayos ang ating kaisipan, naguguluhan tayo mga kapatid, simply call out to God for His mercy. Kailangan ko, Panginoon, ang iyong habag. Kailangan kita, Panginoon. Kailangan ko ang iyong tulong, O Diyos. I need, Lord, have mercy upon me, God. Just like David, mga kapatid. Have mercy upon me, O God. That's why sabi ng Psalms chapter 55 verse 17, mga kapatid. Evening, sabi ni David, and morning, and at noon will I pray and cry aloud. Ano sabi ng baba? And He shall hear my voice. In NIV version, evening, morning, and at noon, I cry out in distress. Ibig sabihin, sa tuwing meron pong dinadana si David, mga kapatid, na pagsubok, o siya po, mga kapatid ko, ay nahihirapan. Evening, morning, and at noon, hindi siya tumitigil hanggat marinig niya at maranasan niya ang ating dakilang Panginoon. And the Bible says, and He shall hear my voice. You see, handa tayong mag-invest ng time sa mundong bagay. Handa tayong mag-invest ng time sa ibang mga tao, mga kapatid. Ngunit bakit tayo nagdadalawang isip na mag-invest ng oras sa ating dakilang Panginoon? Tandaan natin ang pagpapala at ang sagot ng Diyos hindi lang nakukuha ng segundo or minuto lang, mga kapatid. If you really want God to please, amen, you need to spend time. Lalo na sa panahon na iyong distress, panahon na iyong problema. Why? Because God, amen, will always look to His son or daughters na handa pong magbigay, mga kapatid ko, hindi lang dahil usapan dyan oras o tagal, no sir, no ma'am, but God wants to hear, amen, the calling, amen, sa kanyang mga anak na nangangailangan ng tulong at hindi yung mga anak, amen, na tumawag lang pagkatapos alis na, mga kapatid. Ang hinahanap ng Diyos ay yung mga anak na handa din, mga kapatid, amen, na nagtumatawag na tunay at totoo, na kung saan tayo sa gitna ng kahirapan, handa ang Diyos na makinig, handa ang Diyos, mga kapatid, na ikaw ay pagpalain. That's why in the midst of David's problem, he revealed an important insight that he had learned. You know what is important in this prayer of David? Diligent, ongoing prayer. Meaning to say, persistent. Everybody say amen. Amen. Hindi mo mararanasan ang mga dakilang bagay ng Diyos kung hindi tayo persistent. Ibig sabihin, panahon lang tayo, mga kapatid. Everybody say amen. That's why he prayed in the evening and morning and at noon, crying out to God in his distress. Simply sinasabi lang sa atin that sa pamamagitan ng patuloy-tuloy na pagtawag sa ating Panginoon, crying out for help, dan natin maranasan ang comfort in times of trouble and distress. If you look this prayer, mga kapatid, dito natin makita na sa hindi lang sa pamamagitan lang ng one service, one day or one prayer, but sometimes God required us days, weeks. Hindi mo masusubok ang tao na tunay na nagmamahal sa iyo dahil ang taong na may pangangailangan, handa, wala yang pakialam sa oras, mga kapatid. You see, pagka ikaw po mayroong emergency, kahit pa gaano katagal, amen, na ikaw lalapit sa tao, basta alam mo matulungan ka lang niya. Makikiusap ka, mga kapatid, amen. Gagawin mong lahat dahil alam mo kung gaano ka nagaganon din sa ating dakilang Panginoon. You see, huwag mong ilagay ang Diyos lang, mga kapatid, na magsasagot ang Diyos ng panalangin dahil tinulungan na tayo. No, sir. Ang kailangan din ng ating Panginoon na isama natin siya, mga kapatid. Hindi lang dahil may pangangailangan ng tayo, but every day in our lives, He wants to be with us and in us. Meaning to say, He wants a close fellowship to us. Amen. He wants to have an intimate relationship to us, mga kapatid. Hallelujah. That's why this persistent prayer in David, mga kapatid, he experienced a revelation from the Lord. A complete package revelation. Psalms 23, verse 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures.
He leadeth me beside the still waters and restored my soul. Napakaganda. If you read that down, then the last verses, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. If you understand that last verse 6, mga kapatid, it talks about the intimate relationship. Wala na siyang iba pang kailangan dahil alam niya that for David, God is everything. Isaiah 25 verse 4 says, you have been a refuge for the poor, a refuge for the needy in his distress, a shelter from the storm, and a shade from the heat. Alam niyo kung bakit ganun ang prayer at pagkasulat ni David? Maintindihan niyo mga kapatid. Dahil para kay David, si Lord ay lahat-lahat mga kapatid. He is everything to him. These are encouraging words na sa tuwing meron po tayong malakas na hampas ng hangin, mga kapatid, na maraming malaking alo na hahampas sa atin, and we encounter personal storm, that no matter how high the heat, na ilang beses man tayong pinadapa ng problema, ilang beses man tayo, mga kapatid ko, amen, pinayuko ng problema, remember this, that God is our refuge in time of our need. Kaya kailangan lang natin lumapit sa ating dakilang Panginoon, basahin ang kanyang salita, dahil ang salita ng Diyos magbibigay ng comfort sa atin araw-araw at magbibigay ng pagkalakasan sa atin. If you ask me what is the source of our strength, then read the Bible, mga kapatid. This is the source of our strength. If you read this word, hindi ka mangangamba, hindi ka, mga kapatid ko, mag-alala, dahil yan ang sabi ng ating Panginoon, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala, dahil kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia, malalaman mo at maintindihan mo na ang Diyos na pinaglingkuran mo, hindi kailanman nagpababaya sa iyo, hindi kailanman nagkulang sa iyo, hindi kailanman, mga kapatid, ikaw na iiwanan. That's why if you read the book, the word, the magnificent word of God, His word is alive, His word is true, and His promise is sure. That's why read the powerful word, read Him. If you read the word of God, then you will learn and you will know God more deeply and have intimate relationship to Him. You know what is the solution that will calm our personal storm? Read Isaiah 63 verse 9. In all distress, lahat magsabing distress. Galing dito na magsabi, he too was distressed. Prophet Isaiah says, kung ikaw, Sister Melogen, ay distress, ang Panginoon din. Masyado kasi tayong selfish na ako lang ang nasasaktan, ako lang. Hindi nyo ba alam na nasasaktan din, na nahihirapan din ng Panginoon? Hirap na hirap din ng Panginoon sa atin, kakadil sa atin. Lalo na sa mga katigasan ng ating ulo at puso. In all their distress. Kaya sabi ng Panginoon, di ba, Padre, kay Moses, itong mga taong to, kapag-reklamador, hirap dalhin. Pinakitaan na nga ng milagro ng Diyos, nakita na nila ang glory ng Panginoon. Ando doon pa rin. And the angel of His presence saved them. In His love and mercy, He redeemed them. Ang sabi ng Bible, He lifted them up and carried them all the days of old. Let me read this again. He lifted them up and carried them all the days of old. To me, these are uplifting words, words of hope. In our sufferings and afflictions, God Himself is distressed. Aware ang Diyos, mga kapatid, alam ng Diyos kung ano ang hardship mo. Ito pa lang na bersikulo ay enough na at kalakasan sa atin, mga kapatid. That He is aware of our hardships. He feels our pain. He shares our discomfort. And He has sympathy for our weaknesses. Hebrews 14:15, in response that the Lord
lift us up and carries us in our hard times. If you read Hebrews 4:15, mga kapatid, that reminds us, don't bear your burden alone. Huwag mong sabihin na ikaw lang mag-isa, nag-carry dyan, Sister Sam. Ikaw lang may problema. Ikaw lang na may ganito. No, sir. No, ma'am. God feels your pain. Let the Lord lift you up and carry you. Alam nyo kung ano ang nagpapahirap sa Diyos, mga kapatid? Sa mga taong nakikita niyang nahihirapan na ayaw naman magpatulong, handang magpatulong, mga kapatid. Yun yung pinakamahirap yung taong ayaw naman magpaturo. Tinuturuan mo pero ayaw magpaturo. Napakahirap nun, mga kapatid. That's why, if you read Jonah chapter 2, this is one of the example. I know most of you know the life of Jonah. Jonah chapter 2 verse 1 to 2. From inside the fish. I mean, this is literal. Hindi na to figurative speech or figures of speech, mga kapatid. From inside the fish, sa loob ng balyena, Jonah prayed to the Lord his God. He said, in my distress, I called to the Lord, and He answered me. Siya mismo nagpapatunay, mga kapatid, that Jonah in the midst of dark, wala siyang ilaw, nasa loob ng belly. Ano yung alam nyo kung anong feel or feeling, mga kapatid, na wala kang assurance sa maliligtas ka pa dahil wala na, nasa loob ka na ng balyena. Alam nyo, literally, mag-isa lang siya. Literally, he is in pain and worry, mga kapatid. But Jonah in verse 2 says, he said, in my distress, I called to the Lord, and He answered me. Kailanman hindi pinagdadamutan ng Diyos ang mga anak niya sa tuwing tatawag sa Kanya. Handa siyang makinig. Handa ang Diyos na nandyan sa tuwing ikaw may pangangailangan. From the depths of the grave, I called for help, and you listen to my cry. Sometimes we prayed, wala na tayong masasabi sa Panginoon. Iyak na lang tayo ng iyak. Alam niyo yung times that you are in trouble or stress. Oh, iyak ka lang ng iyak, mga kapatid. I was there. I feel you, mga kapatid. Lalo na sa usaping mga anak, Sir Leia. Wala ka na ibang sasabihin sa prayer mo, kundi umiyak ka na lang ng umiyak sa ating Panginoon. That is the cry that you need help, mga kapatid. You will cry out to the Lord. Wala kang pakialam sa paligid mo kung ano mangyari. Basta alam mo, tatawag ka sa Kanya, mga kapatid. Wala kang pakialam kung ano nang niluluhuran mo. Basta alam mo, kailangan mo ang ating dakilang Panginoon. You will cry out and ask the Lord to help you. That's why in times of Jonah, nasa loob siya ng belly of sa loob ng balyena, mga kapatid. In time of his distress, he called to the Lord. At ang sabi ng Bible, He answered. Marami sa atin dito na nilamon na ng problema, mga kapatid. Katulad ni Jonah. Nasa loob kayo ng parang box na walang ilaw, walang pag-asa. Nakikinig ng salita ng Panginoon pero walang epektibo. There are times na kahit anong pakinig mo ng paborito mong awit at Bible verse, may times talaga, Brother Primo, na hindi minsan. May times na tatawag ka ng tatawag, wala kang maririnig, mga kapatid. Tatawag ka, lalapit ka sa iyong kapatid, wala kang maririnig na tulong o kalakasan. Dahil ang katotohanan, hindi lahat ng oras mo, merong encouragement, merong pong, mga kapatid ko, mga tao na nandyan lagi katabi mo. Dahil ang reality, minsan sa buhay natin, wala si mama, si papa, si best friend, si kuya, sa kapatid mo, wala, si pastor, wala. In reality is, may times talaga nahahaya at pahintulutan ng Diyos ang pagsubok na ikaw lang mag-isa. You see, Jonah who found out himself inside a great fish in the depths of the sea. Nasa loob ka na ng balyena, nasa ilalim ka pa ng karagatan. I tell you, Reverend Mark Morgan shared this, mga kapatid. When he encountered that, his testimony, napakagandang testimony yun, mga kapatid. He literally encountered the devil. He literally encountered the devil.
And you know ano yung na-experience yan, mga kapatid? Laging may boses ang kaaway sa atin. Sa tuwing ikaw may pagsubok, may problema. Meron at meron ang kaaway talagang sasabihin sa atin, mga kapatid. Dahil ang number one na gagawin ng kaaway sa'yo, alam niyo sabi ni Reverend Mark Morgan, ang pinaka-matinding pagsubok na posibleng ikapabagsak din ng karamihan at na-encounter na rin ninyong ngayon sa panahon na to. That is the hopelessness, mga kapatid. You are hopeless. Yan ang karamihan sa mga tao ngayon. That you are sometimes in, you have a good place, you have money, but you are hopeless. Maraming mga tao na mayaman pero nagpapakamatay. Maraming mga tao, mga kapatid, na malaman mo na lang. You see, there's a lot of people nowadays, mga kapatid, that they are hopeless. But I tell you, yan lang ang magagawa ng kaaway sa atin. Bibigyan tayo ng walang pag-asa, mga kapatid. But if you see Jonah when he was in the depths of the sea, you see no light, no hope, no chance of deliverance. Just like you right now. Wala nang pag-asa. Yan ang boses ng kaaway, mga kapatid. Wala ka ng pag-asa. Wala ka ng chance magbago. Wala na. But remember the rest of Jonah's story. If you read it, mga kapatid, the depths of the grave, inside the great fish, Jonah. You see, in the midst of hopelessness, sa gitna ng wala ng pag-asa at kawalan at kabila-kabilang problema at pagsubok sa buhay, wala ng liwanag at tila baga natakpan ka na, mga kapatid ko, ng problema at wala ka nang makitang ilaw at wala ka ng pag-asa. I tell you, anong solusyon at nakita ni Jonah, mga kapatid? Wala man siyang makita sa paligid niya, wala mang chance, wala mang hope. Ngunit isa lang bagay ang alam niya, ay tumawag sa ating Panginoon. Tumawag kay Kristo na siyang naglalang at alam niya na siya ang dakilang magliligtas sa kanya. That's why Jonah called to God for help and God listened and delivered Jonah from this great peril. That's why no matter how dark or how impossible your situation seems, call out to God for help. Because God is merciful. He is faithful and is willing to provide the help of His people need in their trying times. I challenge you today, if you face just like Jonah, if you are hopeless, I tell you, you need to call out to God. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 4, verse 8 and 9. The Bible says, we are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. I tell you, remind yourself on this Bible verse. I challenge you today na wala na tayong ibang gawing bagay ngayon, mga kapatid, kundi tawagin ng ating Panginoon. I don't know what storms you're facing right now. I don't know anong klaseng calamity yan. Pero isa lang ang sure na alam ko, kahit gaano man yan kalaki o katindi ng pagsubok mo, may Diyos ka sa itaas na walang imposible sa Kanya. That's why I appreciate Apostle Paul Baderico. Hindi niya na pinaligoy-ligoy pa. Hindi niya sinabi na ang paglilingkod ng Diyos ay ganito, may pagpapala. No, no sir, no ma'am. But Apostle Paul said, he said there were times when he was hard-pressed, perplexed, persecuted, struck down. Ibig sabihin that life is not easy. Serving the Lord is not easy, church.
Sometimes we face, mga kapatid, na maraming malalim na sugat and deep grief. Kagaya dito sa church, naranasan natin. Maraming beses na tayong pinatumba at pinagapang ng problema, mga kapatid. At ilang beses na ikaw sinubok at nasaktan. But I tell you, Jesus warned that in this world you will have trouble. Meaning to say, ang sabi ng Bible, mga kapatid, in John chapter 16:33, Jesus immediately added this encouraging, comforting words. These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. But in the world you shall have tribulations. Sinabi na ng ating Panginoon pauna na sa mundong ibabaw, you will encounter this, you will encounter that, you will encounter deep trouble, you will encounter deep pain. Mga nararanasan mo ngayon, I tell you, church, hindi natin, amen, hallelujah, sinasabi ng paglilingkod ng Diyos ay puro lang pagpapala, puro lang ito. But I tell you, there are times that we will hard press, we will crush down. But I tell you, the Bible says, but take heart, I have overcome the world. Jesus already did that for you, mga kapatid. Sa gitna na yung trials and tribulations, the Apostle Paul spoke boldly, and he is confident. Dahil si Paul, mga kapatid, nakaranas nito. Because of his certainty that the Lord would help him. I am not crushed. Everybody say, I am not crushed. Not in despair. Not abandoned. Not destroyed. Let's say that again and remind ourselves, mga kapatid, this verse. I am not crushed. Not in despair. You are not abandoned. Not destroyed. You see, we are facing COVID-19 health crisis. Problema lahat sa sanlibutan. But I tell you, Paul gave us this statement that he was perplexed, but not in despair. Naguguluhan ka ngayon, but I tell you, wag kang mawala ng pag-asa, church. Hindi mo minsan maintindihan ang kinakaharap mo ngayong problema. It's like a puzzle, mga kapatid. But I tell you, hindi mo man gaya pang maintindihan nga ngayon. Ang kailangan mo lang ay humawak sa ating kamay, sa kamay ng ating dakilang Panginoon. Kailangan mo lang maging honest, maging tapat sa Kanya. Tumawag ka kung kailangan mo siya. Lumapit ka kung kailangan mo ang ating dakilang Panginoon. Huwag kang mawala ng pag-asa, because God is faithful. He will be with you in your time of affliction and suffering, and His intent is to bring you into victory. Draw close to Him. Cling to His promise and to His word. Read His word, and you will find encouragement in Jesus Christ. Sa lahat ngayon ng mga naguguluhan, you are in the midst of calamity or storms, personal storms. I tell you, congratulations. You have given again a chance to call out to God.